sariling lineup na napabilis ang kanilang snowball. Ang tanong, mapapatagal kaya ng Team Liquid Philippines ang serye na to to a game number 3? Pasok na tayo sa Land of Dawn. Let's look at the early game. Ano bang ine-expect natin na pwedeng mangyari in the early parts of this game? Honestly, major requirement for TLPH na ipanalo yung early game. Every turtle, they should be able to win. Kasi yun lang yung kayang gawin ng lineup nila. In terms of scalability, yes, kahit pa paano, kaya naman nila makipagtapatan sa damage, but they're against Akari na kayang mag-shred ng mga frontliners for the side of TLPH. Ang problema kasi, kaya silang i-kite. This time around, yung kite nasa side na ng Aurora. They have the glue, they have the grok, and also do take note, yung Valentina pwedeng-pwede rin kopyahin yung lapu-lapu. Oo nga pala. Sabay pa tayo. Sabay tayo. Hindi, na-realize ko din lang kung gaano kalaking problema kasi yun eh. Yung tipong nagbe-bravest fighter yung Valentina sa harapan ng marksman mo. May dagdag frontliner eh. Ang hirap, di ba? May Kite Brothers na nga. Literally kite. And then yung pwedeng mga mag-play dito for Aurora and as well as for TLPH. Parang masyado tayong skill-based dependent din sa mga pasok din later on ni Sanford. And sa totoo lang, no, when we look at the Gisun Shin, isa rin yan sa mga mailap talagang hanapin when you are a Fred rin. Yes, makakapag-dash ka, siguro makakahit ka ng konti. But if the traceless is available, you're technically baited out. Kumbaga, napakahirap kasing stun ng YSS na maganda yung tempo ng traceless. Kaya sobrang importante talaga ng early game dito for TLPH. If they are able to win it out, kaya naman nila makipagsabayan versus Aurora, enough yung kanilang frontliners para maprotektahan itong Granger pati na rin yung Kimi. But that's a big if. Kapag hindi na nakuha yung early game, medyo aabot sa punto na parang kailangan sobrang lulupit mo pumindot at mag-layer ng mga crowd control para makalabang ka sa Aurora. And in terms of turtle fights, no, lamang naman ang Fred rin dyan ng maaga. I think it still holds na kahit sa meta na to na medyo hindi na nabibigyan ng big importance sa Fredrin, ay napakahirap pa rin pong labanan ng Fredrin in the early turtle fights. Pero nandiyan na si Light, still level 3, wala pang access sa Tectonic Charge. Tama ka naman dyan. Do you have the layer of sustain dito and the Guardians from TLPH? Papasok na dyan yung Earther Numpad pero Sanford nagwawala. Katulad kanina, sabi ko lang nakaasa rin tayo sa kung ano nga ba magiging timing for TLPH. Timing naman doon na rin. Edward! Easy pero mahuli pa rin sila ni Edward. And then spread with a grab. Sasabutan si JP, ibabalik sa laban. Nagkakagulo-gulo ng targeting pero hindi magugulo dito is yung pagtakas nga ni Edward na tuloy-tuloy pa rin nakabate. Mukhang first blood ba makuha dito nila Sanji with a jetpack. Yes, indeed. Nag-flicker at na-punish at mukhang mapapunish pa ng mas malala dahil papasok na muli si Sanford at mga agaw pa si Carl Tizzy. Nagpakita ng aggression ng Aurora Gaming at mukhang nalugi pa sila doon. Yeah, yun talaga yung strength ng lineup dito ng TLPH. So many frontliners. Lalo na't may revitalize pang kailangan i-burn through dito for JP. For Aurora, medyo kulang pa yung kanilang damage ng early game. You have to respect itong frontline aggression na ginagawa ng TLPH. Unfortunately for Demon, kahit ginamit niya retribution niya sa auto-invade mula kay Carl Tizzy. At yung auto-invade na nanggaling kay Cartesi gives them this 1K gold lead. Tanda natin, nakuha din nila ang pinakaunang pagong. And sinabi mo na nito, Midnight, na ang kanilang key to victory dito ay win the early game. And right now, ginagawa naman na nila yun for Aurora Gaming. Nako, sasaktan lamang si Sanji, pero mukhang napapabagal na nila si Demon Kite. Yeah. Kumbaga, ang laro dito ng TLPH is play under your own timings. Kapag kompleto yung mga battle spell, yung ulti, talagang pwede lang i-run down yung mga objectives. You're also waiting for the Granger to get out of the laning stage. Maybe yung Hunter Strike pwede na, kahit hindi na nila hintayin yung Skypiercer. Kasi yung lane-to-lane na transition pwedeng gamitin ng TLPH. Aray, yung sakit ng mga bala. Kakasabi lang natin ng transition. There's going to be the bullets here for Oheb. Gandang front yun for Light, but still delikado. You mentioned yung early talaga is for TLPH. At with the Fredrin, gusto mo talaga i-capitalize yung mga objective takings. At medyo babakat pa naman talaga yung damage dito ni Oheb kay Grok dahil ang first item pala dito ni Grok would be yung tough boots lamang. So, papunta pa lang ng Dreadnought Armor. Yeah, medyo bitin pa yung kanilang actually, lahat for Aurora. 10 bits pa talaga lahat, so kailangan nila maghintay. Lalo't na ipanalo din ng TLPH yung first turtle. Pero hindi mabibigyan sila Frank Easy. Kabilang banda naman iniipin doon nila Sanford and JP. Ang mga nagdamage ang members Oh my God, Sanford. There's the bravest fighter. Light trying to run away. Pero makasusunda pa rin sila dito nila Sanji. 5 miyembro ng TLPH ang nakaabang. Sobrang daming battle spells na na-burn doon, Midnight. Oh, and for Aurora, they're trying to deal with the front lines of TLPH, but I don't think it's the right call. Part 2 agad. At ngayon yung magiging call nila is to take down Light. There's going to be the next zone attack
connecting onto light. Akala ko talaga, men, nung nalagyan na ng Earthen Rampart, akala ko play na ng Aurora Gaming with TLPH. No, ngayon kung wala na kaming exit, wala namang kaming balak umalis. Kaya nga, may revitalize pa kasi. Yue, Davis Ayaw Fighter. umalis. Anong exit? Ito, entrada. Entrada para sa TLPH. Kabasag. Mabawasan yung mid-tier turret para sa Aurora. Bitin pa. Yung Aurora, ang pinili nila dito for the first two turtles is contest. Na parang nangarap sila na mapigilan yung early game dito ng TLPH. Now, they're under the spike. Ito yung window na kung saan malakas yung lineup ng TLPH. Sobrang daming Brusco sa side ng TLPH. Pati yung Brusco ng Onyx, hiniram nila. And for Aurora, kulang pa talaga yung kanilang damage. Kailangan pa talaga mag-farm dito if you're Aurora Gaming. Hindi pa naman ganun kalaki yung gold lead para sa side ng TLPH. 2,000 pa lamang ito, but in terms of base numbers ng ganitong level for the picks of the side of TLPH, dito mo talaga masasabi na the picks matter eh. Ito yung mga picks na kahit ganito pa lang yung pera, sobrang sakit na. Yeah. And they're also playing under the conditions, no? Ganda rin nung ginagawa ng TLPH na lagi nauuna si Sanford. Even if kailangan niyang ibigay yung kanyang katawan, kasi alam niya wala namang damage eh. Kasi may layer ng crowd control na pwedeng lumabas. Kaso nga lang, yung tawan ngayon ni Light, ang kanyang iaalay, makaiwas lang at makatakas doon si Domekite. Andyan pa rin naman. Yung mga bullets mangyayari galing kay Sanji. But still, para sa Aurora, they're taking things slowly muna. That's a big flicker though from Doming Kite. This is a signal for TLPH na yung next objective nila ay super clear. Pwede nilang kunin yung pagong at mag-rumekta sa mid and also go to the bottom lane. Walang choice ang Aurora kundi humarap ng trade. Okay. It's gonna be hard. Walang flicker dito yung carry. Pero mukhang mahanap nila ng bagya. Pero baka kapag purify naman si Sanji, that's gonna be the turtle going to the hands of TLPH at lalaki na nga kanilang gold lead. Sobrang lala. Ang bilis ng transition load. Sabay! Atake dito kay Domekite na wala kang flicker. Carl Easy onto the front. Sinabsorb lang na damage. Ang British Rat ay ko-connect live. Going down. US well! Na ngayon ay matatanggal. Ohe with a double kill na. At kung si Demon Kite na ang sunod nilang punteriya, pinalayas sa sarili niyang purple bomb. And Aurora Gaming ngayon, nalulugi na ng 6,000. Ayaw pa atang pauwiin. JP, going to check that bush. Hindi tatama ang gulong at makakaalis si Demon Kite. Alam mo, sa ganitong laro ng TLPH, hindi mo talaga hindi mo maaalala mo yung panahon na nag-M4 champion ang TLPH. Ganito yung ecosystem, men. Imagine mo si Carl TZ naka-Fredrin. Ito yung ang nakakatuwa, parang hindi nawala yung tulis. Ibang Carl tusok to eh. Nanunusok din naman si Fredrin pero ibang klaseng tusok yung nakikita natin. And for TLPH, lumalaki na ang kanilang kalamangan. Sisilipin natin ang in-game equipment hatid ng Infinix. Looking at the armor stacking na ginagawa ng TLPH, wala talaga silang paki sa damage na pwedeng ibato ng Aurora Gaming. Ano pa talaga, lugi pa sila sa items, lugi pa sila sa defensive and aggressive item. Yung physical damage, yung magic damage, kulang na kulang pa. Aray ko. Kamutikan nyo na. That's a big info para sa TLPH. Iwasan nila yung tectonic charge na may rampant here para kay Light. Wala rin flicker. So ngayon yung chance nila para umatake. Tuloy-tuloy pa rin naman sa damage dito para kay Sanji. May ibig ng sitwasyon. Edward? Si Edward nakakapit with grab. Kaso nga lang siya yata hindi ka-grab by the neck dito nila. Ohe would make a kill. Kinalabit ng dating kakampi, pare. With that death sonata at mataba na nga si Ohib dito, pre. Imagine, ganun kakapal yung stacks ng kanyang Skypiercer. Tinanong kanina yung mga tao anong favorite yung meta. Sabi ni Oheb, na-miss ko yung ube. Ganito sila nun. 4 Protect 1. Si Oheb yung funnel ngayon. Imagine mo, nasa ira tayo ngayon na si Oheb yung funnel, hindi si Carl. Diba? And nagre-reflect talaga heavily dito na kaya talaga ng iba't ibang variations para sa TLPH. Napapagana nila to. 0-6 by the way yung kill score natin. Sobrang tindi kasi ng na-establish na win yung lead ng TLPH because of the fact na sinubukang i-contest ng Aurora dito yung TLPH without any trades whatsoever. Kapag natalo ka, ganito talaga yung mangyayari. Death ball for TLPH. Aray ko po. Aray ko po. Ay! Solo nga ba yung kill na yon? Demon kahit makaka-exit pero duguan. Ito yung mga kinakatakutan kay Sanford, pare. Kapag nakikita niya yung mga jungler, marksman, mage, kahit sinong mas malambot sa kanya, kahit sino, ay bigla na lang niyang ulti ng ganun. Oh, ganun talaga kasi kapag mas mababa HP mo, nakaupo si Sanford sa tuktok ng food chain. And TLPH, alam nila pagkain lahat ngayon mula sa Aurora.
And this might just be a big push para dito sa TLPH. May Lord sa baba at kontrolado nila ang wave doon sa taas. May Holy Shield pa naman for Aurora Gaming and that's gonna pop right now. Ibig sabihin yan yung susunod na mga wave ay mas mahihirapan dumepensa ang Aurora Gaming. The flickers are available para dito sa TLPH. No flicker for Edward at tatamba na nga yung Lord sa baba. Will they go for a perfect game? Gustong-gusto pa rin dito ang TLPH with a 10k gold lead. Generator third part. Conceal play para kay Carl TZ. Wala tatamaan masyado doon sa pag-jump in si Sanford. Pero tatamaan dito si Edward. Galing dito. Aray! Back ni Sanjay. At unstoppable kill para kay Oheb. Tuloy-tuloy pa rin sa pag-abate dito ang Cavalry as they make their way onto the base itself. At sila Light ngayon ay struggling man pero kinakaya pa rin depensa ang Lakalambase. At may top lane wave pa. Pwede na atang i-end ito ng TLPH. Pwede. Nakaabang na rin din sila Cartis and Sanford just waiting for the next wave of minion na incoming ngayon sa may bandang gitna. Ayun o! Sanford getting on the line of fire as TLPH ngayon ay nagkakagulo-gulo man pero isa lang objektiba. Tapusin ang game number 2 na pabor sa kanila. May pag-angat na gagawin pero aangat ang TLPH taking game number 2. At natalo man sa Game 1 ang sagot ng TLPH ay